Hello mga kapatid, magandang tanghali po. At meron lang tayo sasagutin na ang ating mga mahal na kapatid, si Bertud ng Pusa. No? Dahil nalilito po tayo sa pangalan lang nito, ay klarong-klaro na po. Bertud ng Pusa. Sabi niya, ito po, dahil ang challenge niya ay iba na, hindi na debate. So, umaatras natin kapatid sa debate. Siya naman ang naghamon, di ba? So, sa pangalan lang, parang bertud ng pusa, parang sinisimba natin dito ang pusa na. Dapat yung virtue of Christ ang ipromote natin. Sabi niya dito, unsay maayo Father, nga dwelo ta, pinarmahay dungan, ug bunot sa armas, pinarmahay nga notaryuhan sa bugado, kung kinsay mamatay, ang makapatay dili mapriso. Kay maunay pinirmahan na ay kasabutan. So, dwelo daw kami, ang unang then yung magpirmahay daw kami, pinusilay, dwelo ng magpaputukan ng armas. No? Sino yung maunang masaktan at mamatay, walang natatakot pala siya mabilanggo, hindi siya matakot pumatay, no? So unang-una kapatid, dahil yung pusa mo ay 7, sinasabi nila yung pusa pala ay may pitong buhay. Yan po ang hina yung internet. Pasensya na po kayo humina yung internet natin. So may mga pamahiin mga kapatid dito sa Pilipinas na ang mga pusa ay may 7 buhay, no? Sa kultura po 'yan, no? Cats have 9 lives. Hindi pala ito 9 lives. So kaya pala may 9 lives pala, hindi 7 buhay. Kaya pala ito si Bertud ng Pusa, naka-focus sa virtue ng mga pusa. Makikita natin na hindi talaga ito sa Panginoon. So, ang ipromote natin yung virtue ni Kristo, hindi ni virtue ng pusa. Paano? And then sa hamon mo na dwelo kapatid, hindi yan maganda, hindi yan Kristiyano kapatid. Dapat malaman mo ito. May document pala ang Santo Papa against sa itong duelo, no? Sa 1566 to 1574, issued a bull in 1566 condemning dwelling, yung magpatayan sa pamagitan ng dalawa lang, no? Duelo lang sa dalawang tao, no? At dahil dito ay ang ating mahal na Santo Papa, no, nag-issue talaga ng teaching na hindi maganda ito, no? Kaya kapatid, pasensya ka na po, hindi po yan kinukondem po yan ng ating mahal na mga Santo Papa po, no? Ang moral stand ng simbahan mga kapatid, unang-una, dwelling as a grave sin, malaking kasalanan po yan. A church taught that dwelling was a mortal sin. So, hindi kita sasabayan dyan dahil ang simbahan namin, it is a mortal sin because it involved the deliberate intent to kill. Kasamaan yan kapatid. Or seriously harm another person. Kaya pala immoral yan kapatid. Ang lahat ng immoral ay galing sa demonyo kapatid. Taking justice into one's own hands. Para bang ginamit mo yung kamay mo sa pagkamit ng hustisya. Especially with the intent to kill.
is contrary to Christian teachings about forgiveness, humility, pride po yan eh, and the sanctity of life. Yung buhay mo, kapatid, ay banal yan. Dahil, alam ko naman, hindi ka naman masaktan. Dahil hindi ka naman matabla ng bala. Dahil mabirtud ka ng pusa. Pero ako, kapatid, hindi ko kaya na babaril ng tao. Ang kaya ko lang, yung magpatawad, ang kaya ko lang, magpakumbaba, kaya ko lang na tinuturing ko. Yung buhay mo ay very sacred po. It is condemned by several popes. Condemned po ito. Ano pa yung theological reasoning? Bakit hindi maganda yung duelo? No? May tatlong rason. May theological reason. 3 theological reason. A form of vengeance which belong to God alone. Paggaganti. No? Dahil sa galit mo, papatayin kita. So it is a form of vengeance. Pagganti. So, ano sabi ni Kristo? Ano sabi ng Diyos? Vengeance is mine, says the Lord. Romans chapter 12 verse 19. Pangalawa, a violation of the 5th commandment. You shall not kill. Kikita na. No? Sa mga sumusunod sa atin, makikita na sino talaga yung galing sa demonyo. Sa demonyo, no? Hindi po maganda yung nasa isip mo, kapatid. Pasensya ka na, ha? Pangatlo, an act rooted in pride. Ang nag-udyok nito is pride. An honor culture which conflicts with Christian values with humility, charity, and forgiveness. So, yan po ang tatlong So, ano yung alternative ng simbahan kung merong conflict, mga kapatid? Disputes should be settled through peaceful means. No? So, ano ang paraan ng simbahan kung may conflict, mga misunderstanding? Peaceful means. Ang ating ginagawa is very peaceful. Nagturo lang tayo sa aral ng ating simbahan. Pangalawa, legal processes. Idaan natin sa legal processes. Pangatlo, reconciliation. Not violence, not dwelling, duelo. True Christian honor is found not in defending one's pride. Ang totoo na lakas ng isang tao, ang totoong honor, yung pagpupuri, hindi yung dinipinsaan mo yung pagpataas mo, yung pride mo, but in acting justly and mercifully as Christ taught. So yung pagpupuri ng isang Kristiyano ay makakamit natin sa kapayapaan, sa just means, sa kabutihan at sa awa na tinuturo natin ng Panginoon. The moral stand of the church and dwelling is a gravely sinful, unjustifiable, and contrary to Christian morality. Malinaw na malinaw yan, kapatid, ha? The church has long urged believers to avoid violence and settle disputes through peaceful and lawful means. Ano ang paraan ng simbahan? Peaceful and lawful means. Sa mapayapa na paraan at sa naaayon sa batas po. At meron pong mga meron palang mga Santo Papa nag-condemn sa duelo, no? So kaya nga hindi tayo sasang-ayon sa nasa isip ng ating kapatid. Wala naman akong baril. Buti ka pa, may baril ka. No? Hindi din ako marunong bumaril. Yung baril natin ay rosaryuhan, no? Wala nang iba pa. Okay? So sino yung mga Santo Papa? May 5 Santo Papa dito. Papal condemnations of dwelling, yung duelo, barilan, na 2 tao magbarilan sa harap ng mga tao. Pope Pius V, sa 1566 to 1572, issued a bull in 1566 condemning dwelling. Penalty. May penalty pa.
Those who participated in duels, including seconds, were subject to excommunication. So kung sasang-ayon tayo, ma-excommunicate ako, hindi na ako maging katoliko, hindi na ako maging pare. Those who died in duels were denied Christian burial. So yung mga taong namatay dahil sa barilan or duel or duelo, hindi yan bibigyan ng Christian burial. We excommunicate all those who accept or give a challenge to a duel, and we deprive them to Christian burial. Yan po ang sabi ni Pope Pius V. Dito naman tayo ni Pope Gregory XIII, reinforce Pope Pius V's decree, emphasize the honor cannot be restored through violence. Wala tayong honor. Wala tayong ipagmalaki kung cannot be restored through violence. Hindi natin mabalik through violence and that dwelling offense, both divine and natural law. So ano dito? We offend the divine and natural law. Punta naman tayo ni Pope Clement VIII, 1592 to 1605. Hindi yan magandang nasa isip po, kapatid. Took further steps to crack down on dwelling in Italy and France. Masikat pala ito sa Italy and France, no? Work with secular rulers to align civil and ecclesiastical punishment for duelists. So, mas maayong magkaisa tayo na dapat, no, i-align natin yung batas at ang batas ng simbahan na to increase the penalties and punishment of duelists. Yung mga parang kinakareer na nila yung duelo, no? Dahil may anting-anting sila may agimat sila na hindi matablan. Okay? Si Pope Urban VI, malapit na tayo matapos. Sa papal bull niya sa 1624 titled Providas Romanorum, reaffirmed its communication for duelists and their accomplices, denied absolution to duelists unless they repented and submitted to serious penance. So hindi mapatawad and bibigyan pa sila ng serious penance. Pope Urban VIII. Pope Benedict XV, 1740, condemned the practice again and insisted on strict ecclesiastical discipline against duelists. So pinahigting pa na niya. Urged bishop and priest to refuse funeral rites and sacraments to known duelists pag hindi mag-repent, no? Grabe, refusal talaga. Hindi bibigay yung sacrament sa kanila kapag sasali sila nito. Panghuling sa Papa, si Pope Leo XIII, encyclical Pastoralis Officie. This is one of the most comprehensive papal as statement against dueling. Ito yung comprehensive. Declared dueling a deadly error. Deadly error, ha? Makinig ka, kapatid. Deadly error rooted in false notion of honor and pride. Ano yung nasa isip mo? Bertud ng pusa? Dapat bertud ni Cristo, hindi bertud ng pusa. Sa amin ay bertud ni Cristo, no? It is a deadly error, no? Stated clearly that dueling violates both divine and human law. Those who engage in battle privately and singly take upon themselves a double guilt that of another's destruction and deliberate risk of their own lives. So yan po ang sinabi ni Pope Leo XIII. So sana po at pasensya na po kayo, hindi po yun tatanggapin dahil hindi ko kayang barilin kita. Bakit hindi ko kayang barilin kita? Dahil mahal na mahal ka ng Diyos at mahal na mahal ko din ikaw, kapatid. And then magdasal ako sa iyo at then ipag-pray kita. So Fighty Maria, Tatak CFD, at with a humble heart, magsimula na tayo for exorcism, mga kapatid. God bless. The Father, the Son, Holy Spirit. Amen. God bless.